Isipin mo ang eksena sa bangka sa Mark chapter 4. Si Jesus ay natutulog habang ang mga alagad ay natataranta sa gitna ng matinding bagyo. Sigaw sila ng sigaw, "Panginoon, mamamatay na tayo." Pero si Jesus, tahimik, kalma, nakahiga. At nang siya'y bumangon, isang salita lang, "Peace, be still." Biglang tumigil ang hangin. Kumalma ang alon. Tahimik ang paligid. Ito ang larawan ng tunay na kapayapaan. Hindi dahil kalmado ang paligid, kundi dahil si Jesus ang kasama mo sa bangka. Posible ba talagang magkaroon ng kapayapaan kung ang bank account mo ay literal na zero at may mga bayaring naghihintay bukas? Pwede ba talagang maging payapa kung sa mismong tahanan mo may sigawan, tensyon, pagod at pressure araw-araw? Pwede bang maging panatag ang loob mo kung ang anak mong minahal mo ng buong puso ay napapariwara ngayon? Posible bang ngumiti pa ng totoo? Kahit nalaman mong niloko ka pala ng taong pinagkatiwalaan mo, pwede pa rin bang manahimik ang puso mo kahit may betrayal, kahit umiiyak ka gabi-gabi sa diagnosis na ayaw mong tanggapin, kahit pakiramdam mo, ikaw na lang ang lumalaban mag-isa? Kaibigan, gusto kong sabihin sa'yo ng buong tapang at pananampalataya, oo, posible. Kaya kung pagod ka na, kung hindi mo na alam kung paano kakalma, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, manatili sa panonood hanggang dulo. Dahil sa video na ito, ituturo ko sa'yo kung paano mo matatanggap ang kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng tao, pero kayang iparanas ng Diyos. Ang kapayapaang alok ng mundo ay pansamantala. Imagine mo to. Finally, nakapag-leave ka sa trabaho at nasa beach ka ngayon. Ang init ng araw sakto lang, may malamig kang inumin, tapos yung tunog ng alon parang lullaby sa kaluluwa mo. Ang sarap, di ba? Pero ilang araw lang yon. Kasi pagbalik mo sa bahay, nandyan pa rin yung deadline, yung bayarin, yung gulo, ang kapayapaan ng mundo, may expiry. Ito ang tinatawag nating pseudo-peace. Kunwaring okay ka kasi may escape kang ginagawa. Pero pagkatapos ng aliw, andun pa rin ang bigat sa loob. Parang droga, nangangako ng giginhawa ka, pero pagkatapos ng high, may guilt, bagsak pa rin. Walang solusyon kundi dagdag gulo. Parang alak. Kalimutan mo muna ang sakit. Pero bukas, mas mahapdi pa. Parang shopping, momentary high. Pero after ng swipe, may regret or utang. Sabi ng mundo, kailangan mo lang ng bakasyon. O minsan iniisip natin, kapag nakalipat na ako ng bahay, magkakaroon ako ng peace. O kapag mas marami na akong pera, doon ako makakahinga. Pero ang totoo, kahit magtagumpay ka, kung ang loob mo ay magulo, hindi mo mararanasan ang tunay na kapayapaan. Kasi ang kapayapaan ng mundo ay nakadepende sa sitwasyon. Tahimik lang kung tahimik ang paligid. Pero kapag may kaguluhan, magulo din ang puso't isipan. Parang mga temporaryong solusyon lang ang binibigay ng mundo. Self-care, spa, shopping, travel. Nakakagaan sa loob, pero panandalian lang. Parang gamot na sandaling pinapakalma ka, pero hindi nilulutas ang ugat ng sakit. Pero may good news ako. Ang kapayapaan na bigay ni Jesus ay matatag kahit sa gitna ng gulo. Naranasan mo na ba ito? Yung kahit tulog ka, panaginip mo problema pa rin? Bitbit mo kahit sa panaginip ang bigat ng loob mo? Ibig sabihin, ang isip mo ay nakafocus sa problema, hindi sa Diyos. Pero ito ang 5 salita na pwedeng bumago ng buhay mo. My peace I give you. Ito mismo ang sinabi ni Jesus sa Juan 14 verse 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Hindi lang siya basta nagpaalam, nagiwan siya ng regalo. Ang kapayapaang mula sa kanya mismo. Isipin mo. Ang kapayapaang nagpapatahimik sa bagyo. Ang kapayapaang hindi natin kayang likhain sa sarili nating lakas. Ibinigay niya yun sa'yo. Sabi sa Isaiah 26 verse 3, You will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Sino raw ang binibigyan ng kapayapaan ng Diyos? Yung mga taong nagtitiwala sa Kanya at yung mga taong itinututok ang kanilang isip sa Diyos. Hindi yung mga taong walang problema. Hindi rin yung mga taong may kontrol sa lahat ng bagay, kundi yung mga taong araw-araw na nagpapasya na,
Diyos ang pagkakatiwalaan ko. Kabutihan at kadakilaan ng Diyos ang iisipin ko. Tandaan mo ito. Kung ano ang palaging iniisip mo, yun ang unti-unting kumukontrol sa buhay mo. Kaya ang tanong, ano ba ang kumukonsumo sa isip mo ngayon? Alalahanin mo, hindi mo kontrolado ang lahat ng nangyayari sa paligid mo, pero kontrolado mo kung saan mo itutuon ang isip mo. At kapag ang isip mo ay nakatuon sa Diyos, ang Diyos mismo ang magbabantay sa iyo ng may perpektong kapayapaan. Kaya nga hindi rin nagkataon na ito ang bilin ni Pablo sa Filipos 4 verse 8 hanggang 9. Mga kapatid, sa wakas isipin ninyo ang mga bagay na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kapuri-puri. Isipin ninyo ang mga bagay na mabuti at karapat-dapat purihin. At ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan ay sa inyo. Pansin mo? Hindi niya sinabi, isipin mo yung worst case scenario. Hindi niya sinabi, balik-balikan mo yung sinabi ng doktor. Hindi niya sinabi, i-replay mo sa isip mo yung rejection, yung failure, o yung nakakatakot na iniisip mo sa hinaharap. Ang malinaw na utos, isipin mo ang totoo, isipin mo ang mabuti, isipin mo ang mga bagay na karapat-dapat purihin. Yung mga bagay na nagbibigay ng pag-asa, hindi ng takot. Yung mga alaala ng kabutihan ng Diyos, hindi ng kabiguan mo. At ano ang pangako? Kapag ito ang laman ng isipan mo, ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan ay sa inyo. Hindi lang basta peace. Kapayapaan na kasama ang presensya ng Diyos mismo. Maraming tao ang iniisip na ang peace ay dumarating lang kapag wala ng problema. Pero ang kapayapaan ng Diyos ay hindi nakadepende sa sitwasyon kundi sa presensya ng Panginoon. Hindi ito gaya ng kapayapaan ng mundo na panandalian lang at base sa mga kondisyon. Ang kapayapaan ni Jesus ay matibay, buo, at hindi natitinag kahit may unos. Kaya kung nasa gitna ka man ng problema, huwag mong palakihin ang problema mo sa kakaisip. Dahil hindi hamak na mas malaki ang Diyos mo kaysa sa bagyong pinagdadaanan mo. Pero paano mo na nga ba matatanggap ang peace ni Jesus araw-araw? Maraming Kristiyano ang alam ang verse na Juan chapter 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Pero bakit parang hindi nila ito nararanasan? Bakit parang laging balisa? Punong-puno ng overthinking? O madaling magpanik kapag may problema? Simple lang ang sagot, kasi hindi inaangkin. Ang kapayapaan ni Jesus ay hindi kusang dumarating. Inaangkin ito sa pananampalataya. Isinasabuhay ito sa disiplina. At lumalalim ito sa araw-araw na relasyon sa Diyos. Step 1, manampalataya. Ang unang hakbang ay paniniwala. Maniwala ka na ang kapayapaan ng Diyos ay para sa iyo. Hindi lang ito para sa pastor, hindi lang para sa sobrang holy. Kapag tinanggap mo si Jesus, kasama sa tinanggap mo ang kanyang kapayapaan. Ito ay regalo, hindi kailangang bayaran, pero kailangang tanggapin. Kaya sabihin mo sa sarili mo araw-araw, hindi ako nilikha para mabuhay sa takot. Tinawag ako ng Diyos para mamuhay sa kapayapaan. Step 2. Practice God's presence. Kapag sinimulan mo ang araw mo sa presensya ng Diyos, kahit 10 minuto lang ng tahimik na panalangin, pag-awit o pagbabasa ng salita, para kang umiinom ng spiritual coffee. Kapayapaan ang laman ng tasa mo. Kung kaya mong mag-scroll sa TikTok o YouTube ng 2 oras, kaya mo ring maglaan ng ilang minuto para sa Diyos. At sa bawat araw na ginagawa mo ito, mas nagiging automatic ang peace response mo kahit may dumating na pagsubok. Step 3. Ibigay mo ang alalahanin mo sa Diyos. Hindi mo kailangang magpanggap na okay ka. 1 Peter 5:7 says, "Cast all your anxiety on Him because He cares for you." Ibig sabihin, pwede mong ilabas ang totoo mong nararamdaman. Sabihin mo, "Lord, natatakot ako. Hindi ko alam ang gagawin. Pero naniniwala akong nandyan ka." At habang ibinubuhos mo ang bigat ng puso mo sa Diyos, kapalit noon ay kapayapaan. Parang may backpack kang punong-puno ng problema. Mabigat. Nakakapagod. Pero sa panalangin, inilalapag mo ito sa paanan ni Jesus. Hindi mo na kailangang buhatin. Siya ang kakarga. At habang si Jesus ang may hawak, ikaw ay lumalakad ng magaan. Masaya. May kapayapaan. Hindi dahil wala ng problema, kundi dahil hindi mo na ito mag-isang pinapasan. Philippians 4 verse 6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman. Sa halip, ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng tao, ang siyang mag-iingat ng inyong puso at isipan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Gusto mo ng peace?
lumapit sa Prince of Peace. Magsimula sa paniniwala, magpatuloy sa presensya at ibuhos ang puso mo sa Diyos. At makikita mong ang kapayapaan ni Jesus ay kayang magbago ng kahit pinakamagulong araw. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Hindi mo lang ako tinawag para maligtas. Tinawag mo rin akong mamuhay ng may kapayapaan. Salamat sa kapayapaan na hindi tulad ng ibinibigay ng mundo. Salamat sa kapayapaang hindi nakabase sa sitwasyon kundi nakaugat sa presensya mo. Sa pangalan ni Jesus, inaangkin ko ang kapayapaan na ipinangako mo sa John 14 verse 27. Hindi ako mabubuhay sa takot. Hindi ako kontrolado ng anxiety. Ang isip ko ay nakatuon sa iyo. At ayon sa Isaiah 26 verse 3, binabantayan mo ako ng ganap na kapayapaan. Kaya ngayon idinideklara ko na kahit may unos, hindi ako matitinag. Kahit may problema, hindi ako mababalisa. Dahil ang Diyos ko ang may hawak ng lahat. Salamat Panginoon. Dahil kahit anong laban sa buhay, hindi ko ito haharapin ng mag-isa. Ikaw ang aking kakampi at kasama sa aking inheritance bilang anak mo ang kapayapaan. Ipinapasa ko sa iyo ang lahat ng alalahanin at tinatanggap ko ang tunay na pahinga. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ikaw ay nanalangin ng buong puso, i-type mo sa comments, ang kapayapaan ko'y mula kay Jesus. I-share mo ang video na ito sa isang kaibigan na kailangang makaranas ng peace. At huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang salita ng buhay at kapayapaan mula sa salita ng Diyos. Remember, kung saan nakatuon ang isip mo, yun ang unti-unting kumokontrol sa buhay mo. Kaya huwag palakihin ang problema mo sa pag-iisip. Palakihin mo ang Diyos mo sa pananampalataya because you are not alone and peace is yours.